nung nag-start pa lang tayo, kahit yung pagkakamayan pa lang natin, yung ngiti pa lang natin sa isa't isa, I hope na nag-serve po to as an encouragement and blessing sa bawat isa na narito ngayong umaga. Amen po! Sige nga po, minsan pa, harapin mo yung katabi mo at ngitian mo siya. Yan. Okay, so and of course, welcome po sa mga first time na nag-join ng ating worship ngayon. Amen. Okay, sa mga family at kaibigan, relatives ni Brother Tex Tersay. Okay, sa family ni Manong John. Amen. At sa kanyang mga kaibigan, sa kaibigan nila Ate Marge, sa family nila Ate Belen, Ate Belen at ni Kuya Henry. Amen. Pamilya Abilardo, welcome po. Hindi na po namin maisa-isa yung pangalan nyo, pero we welcome you in this church as a family. Amen po. Natutuwa ako dahil, nag-start po ang church na ito. Bago tayo nakapunta dito, matagal po tayo nag-spend ng time doon sa tahanan po nila Ate Helen at nila Kuya Henry. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos. Praise God. Amen. Alam niyo po, yung mga time na para tayong nasa wilderness, okay, nagwa-wonder kung saan ba talaga yung place na pwedeng nating mapuntahan at masabi a place of worship. Salamat dahil merong isang pamilya na nag-accommodate sa atin at hindi tayo pinagtaguyan. At yun po yung family ni Ate Belen at ni Kuya Henry, and that's why we are so grateful, amen, sa buhay po nila. Okay, at ngayong umaga, let us also welcome yung bago na yung bagong dating ng mga kasama nating tatay. Okay, na welcome home Kuya Nathan. Amen. Praise God. And of course, Kuya Charles. Amen. Okay, so iba na yung ngiti ni Sereya at saka ni Ate Jing. Okay. Okay ba? Okay, kung merong babae na masaya ngayong araw na to, higit sa lahat, walang iba kundi si Ate Jing at si Sister Rhea. Amen. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon sa favor ng Diyos sa kanila at nakarating po sila at nakauwi dito sa atin at muli tayong makasama ngayong pong araw na to. Of course, ayan, welcome. Let us enjoy the presence of God and of course the Word of God that we are about to listen this morning. Okay, lagi ko pong sinasabi to, blessed rather are those who hear the Word of God and those who obey it. Amen. Sa ating po bilang mananampalataya, alam po natin yung totoong definition ng blessing. At yung blessing ay hindi lamang nasusumpungan sa kung anong bagay na meron sa mundong ito na pwede nating ma-enjoy, but most especially from God's Word. Amen. Dahil mismong si Jesus Christ ang nagsabi nun, blessed rather are those who hear the Word of God and obey it. Amen. Okay, so kaya po ngayong umaga, since this is year-end Thanksgiving, sa mga hindi nakapag-testify, okay, meron pa tayong Sunday, 2 Sundays pa tayo before the end of this year, kaya ijay tayo nga ipapas ni testimony tayo or ijay prayer meeting, amen? Hindi Wednesday, ijay tayo nga i-testify, ijay kinaimbag ni Apo Diyos. Okay? So sabi ko nga, ito year-end at the same time celebration ng buhay ni Talia, ni Javen at ni Brianna. At nakita natin yung mga nakasabit-sabit na yan. Okay, so ibig sabihin lamang yan ay tanda ng kung ano yung sineselebrate ng napakaraming tao sa panahon ngayon na walang iba kundi ang kapanganakan ni Jesus Christ. But usually, every time na nagkakaroon ng ganitong celebration, ang mga preaching ay regarding doon sa birth of Jesus Christ. Di ba? At nakikilala natin yung mga tao na naka-witness doon sa kapanganakan ni Jesus Christ na yung wise men, di ba, from the east, and of course, the shepherds, of course, kay Joseph at kay Mary. Pero during the time of his dedication, when he was presented sa temple, makikilala po natin yung dalawang tao ngayong araw na to na kung saan ay pwede tayong matuto sa mga bagay na ginawa nila when Jesus Christ was presented doon sa templo. Amen. Siguro hindi ganun kapamilyar sa atin dahil etong mga taong ito ay medyo nagkakaedad na. At siguro ay hindi ganon kahaba yung story ng buhay nila sa Biblia, pero ang dami nating pwedeng matutunan sa mga taong ito. Amen? So let's open our Bible in the book of Luke chapter 2 verse 22.
And Luke 2:22, sabi niya dito, now when the days of her purification, according to the law of Moses, were completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every male who opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Okay, hanggang doon na lang po muna tayo. So, ito po yung time that after 40 days na may panganak si Jesus Christ, si Mary at saka si Joseph, dinala po si Jesus Christ sa temple. At dalawa po yung purpose nito. That is for purification, okay, para kay Mary, because according to the Jewish law, okay, yung bagong panganak ay kailangan maghintay muna ng 40 days bago pumasok sa temple. So that is for purification. And at the same time, for dedication, consecration kay Jesus Christ mismo. Okay, yan po ay according doon sa law ng Israel. Yung tinatawag na ceremonial law. Kaya nga po si Mary at si Joseph, yun yung ginawa nila. Present nila si Jesus Christ sa temple. At kung papansinin natin yung word na present. Okay? So, mamaya maraming ano ba tawag doon? Presents na ilalabas. Okay? Pero ang focus natin ay hindi sa kung ano yung matatanggap, kundi kung sa ano yung maibibigay. Amen? Okay, tutuloy natin mamaya yung topic na yon. But the word present here refers to act of dedication. Amen? Act of consecration. According to the law of Israelites in Exodus chapter 13 verse 2, sabi doon, consecrate to me every firstborn male, the first offspring of every womb among the Israelites, whether human or animal, is mine. So, ibig sabihin, okay, lahat ng mga panganay na lalaki, animals man o tao man yan, yan ay consecrated para sa Panginoong Diyos. Bilang tanda na kung papaano iniligtas ng Panginoong Diyos ang bayan ng Israel, okay, doon sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. Nagkaroon ng Passover lamb na yung mga panganay na anak ng mga Israelites ay hindi namatay. Okay? Nung ang angel of death ay dumaan sa kanilang tahanan, kundi ang mga namatay lang doon ay yung mga panganay na anak ng Egyptians na kinoconsider nila during those time as ruler or gods. Okay? Pero wala po nagawa yon, kaya yung word na consecration ay nagamit doon pa lang sa Exodus. Pero hindi natin ginagawa yon as a ceremonial law. Okay? Which is, hindi po tayo saklaw doon dahil ito ay law ng mga Hudyo, but the principle of dedication and consecration, the principle of presenting our child to the Lord is to set them apart for a special purpose. Yes. Amen? Yes. Ibig sabihin, ihihiwalay ko, okay, itong isang bagay na ito, itong anak ko na ito, at pagkatapos i-declare ko na ang aking anak na ito ay para lamang sa Panginoong Diyos. Yes. Amen. That is dedication and consecration. To set them apart for a special purpose. Yun po ang ibig sabihin ng to present. Okay. Kahit po kung titignan natin at pag-aaralan natin yung context, that is the purpose of Mary and Joseph. Why they brought Jesus Christ to the temple for dedication and consecration, okay, to acknowledge, okay, na what they have ay pag-aari po ng Panginoon. Amen. Kaya when we dedicate our child to God, okay, they are consecrated, they are set apart for a special purpose. Ngayon ko na i-explain to para hindi ko na i-explain mamaya. And that is also a clarification that our child, hindi po natin sila pag-aari. Amen. Si Javen, si Talia, si Brianna, hindi natin sila pag-aari. That as we present them to the Lord and dedicate them,
Okay? That is a clarification. Hindi lang consecration, but it is also a clarification that our children belongs to God. Yes. Amen? Praise God. And that is very comforting sa part po natin. Kung alam natin yung anak natin pag-aari ng Diyos, marami tayong bagay na pinangarap na mabuti para sa ating anak, pero aminin man natin at hindi lahat ng bagay ay kaya natin gawin para sa ating anak. Merong limitation. Pero kapag clear sa atin na yung anak natin belongs to God, lagi tayong magtitiwala sa Panginoong Diyos. Amen? Lord, ano man yung bagay na hindi ko kaya gawin para sa anak ko, alam ko na kaya mong gawin. Amen? Ano yung mga bagay na nag-worry ako sa anak ko, Lord, pag-aari mo siya, you can protect my child. Amen? And that is very comforting sa part po natin. Praise God. And as we dedicate our child to the Lord, that is also an indication, not only for consecration, clarification, but we are committed to raise them in the Lord. It is a commitment. Child dedication is not a ceremony, Yes. but child dedication is a commitment na palakihin ang ating mga anak sa Panginoong Diyos. Amen? Yes. Kaya kay Brother Jay, Sister Sai, Ate Mars, Ate Brenda, tatandaan nyo ito. Consecration, clarification, and it is a commitment. In Luke chapter 2, verse 52, ang sabi po ng salita ng Panginoon, Jesus grew in wisdom, in stature, in favor of God, and in favor of men. Pag pinalaki po sila sa Panginoong Diyos, holistic approach. Yung kabuuan ng pagkatao nila, okay, lumalago. Hindi lamang sila lumalaki physically, okay? Lumalago din sila mentally. Nagiging wise. Nagkakaroon ng wisdom. At ganyan po si Jesus Christ. At lumalago din sila, natututo sila na makisalamuha sa mga tao in favor of men. Yung socialization. Okay? Natututo po sila. Hindi yung ating anak na para bang lumaki nga pero hindi marunong makisalamuha sa tao. We have to teach them. But above all else, we raise them in favor of God. Ibig sabihin, spiritually. Amen. Ano man ang sitwasyon, hindi ko pwedeng sukuan yung pagpapalaki ko sa aking anak ng may pagtatakot sa Diyos. Hindi sa lahat ng panahon, mga magulang, nasa tabi tayo ng ating mga anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon, nagagabayan natin sila. Kung kaya natin gawin na protektahan sila 24/7, gagawin natin yun, alam ko yun. Pero hindi natin kaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Amen? But God can monitor and protect them 24/7. The time that we release them sa ating mga tahanan, we have this assurance na dahil sa mga katuruan mula sa salita ng Panginoong Diyos na naitanim sa kanilang puso, hindi po sila malalayo ng landas at gagawa sila ng mga bagay na desisyon na magbibigay ng napakalaking katagumpayan sa kanilang buhay. Amen! Amen. Praise God! Train up a child the way they should go when they grow old. It will not depart from them. Proverbs chapter 22 verse 6. The heart of the child is like a wet cement. Kung ano yung naitatanim doon sa basang semento, habang tumatagal, tumitigas, mahirap mo nang tanggalin. Mahirap mo nang bulutin. Kaya habang bata pa, itinatanim yung salita ng Panginoon. Why? It give them direction. It give them wisdom to hate evil. Amen. Praise God. Kaya po nakakatuwa yung desisyon na ginawa ng mga magulang ngayong araw po na ito na i-dedicate yung kanilang anak sa Panginoong Diyos. Dahil nauunawaan nila that their child must be consecrate before the Lord. And it is a clarification and it is a commitment to raise them sa Panginoong Diyos. And that is my introduction.
Okay, so, praise God. Gusto ko lang pong linawin para na sa ganon. Mamaya, dire-diretso na po tayo. And now, let's go back doon sa ating text. And let us learn from the individuals and their actions during the presentation of the Lord in the temple. Matuto po tayo sa mga tao na ito, na kung saan dinala si Jesus Christ sa temple, yung action po nila ay nagpapakita ng isang napakalaking katagumpayan at blessing sa kanilang buhay. At pwede po tayong matuto sa bagay na ito. Hindi lang inaalala, of course, yung kapanganakan ni Jesus Christ, kundi naaalala din natin when Jesus Christ was presented, okay, doon sa temple. Amen. Praise God. So, katatapos lang din si Jotam pala nung birthday, Saturday. At yes, praise God, parang gusto na rin yata magpadidikit. Di bali, nandito na si Pinatan eh. Okay, tuloy na rin natin mamaya. Okay. Okay. So, sama din ako dyan, sama ni Jotam. Okay, so let's learn from Joseph and Mary. Amen? Okay, in Luke chapter 2, verse 22, now when the days of her purification, according to the law of Moses, were completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Okay? As it is written in the law of the Lord, every male who opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Ano bang merong karakter si Joseph at si Mary na dinala nila si Jesus Christ sa temple? So makikita po natin dito yung obedience and humility sa part po ng mag-asawang ito. Alam nila, dahil na-reveal na sa kanila ng angel, na yung si Jesus Christ ay tagapagligtas. And yet, dinala pa rin nila sa loob ng temple para i-present doon. It is a part of ceremonial law. That is the purpose. Pero sa part po ni Joseph at Mary, they are willing and obedient. Okay, to be humble before God and to follow kung ano yung nire-required na law ng mga Hudyo. Hindi man ganon yung pananaw po natin, but it is a lesson to us that with regards sa pag-establish po ng family natin, napaka-importante yung pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos. Amen? Dahil kung merong manual ng buhay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang kurso kayo na Bachelor of Science in Life. Meron na bang ganong kurso? Wala pa, no? Pero saan natin matututunan yon? Sa salita ng Panginoong Diyos. And as we keep obeying God's Word, nakikita natin yung mas magandang plano at purpose ng Panginoong Diyos sa buhay natin, sa family natin, at sa anak po natin. Amen? And the offering represent their humility. You know, during those times, ang in-offer nila ay turtle doves. Yung pagong at kalapati. Okay, young pigeons po yung turtle doves, ha? Okay, baka may pagong doon, okay? Young pigeons po. Okay, sa ibang translation. And you know that kind of offering ay offering ng mga mahihirap na tao na hindi afford na bumili ng lamb. Di ba? Turtle doves, young pigeons. Yung tipong gusto nyo mag-offer sa Panginoon, hindi nyo kailangan mahirapan. Kung ano yung meron kayo, yun yung dalhin nyo sa Lord. Eh, kailangan lang magkaroon ng humility. Ang importante, yung puso, handang magpuri, handang i-offer sa Panginoon regardless of what they have. Dadali nila para sa Panginoon, hindi i-disregard ng Panginoong Diyos yun. Bakit wala kayong love? Si Jesus Christ yan, ha? So, hindi po. Turtle dove. It shows yung totoong kalagayan ng buhay ni Mary at Joseph, na sa kabila ng kanilang sitwasyon, hindi naging dahilan para gawin kung ano yung nire-require ng law. Amen. Ano po yung pwede nating dalhin sa Panginoong Diyos? Na hindi man kailangang magarbo, pero willing na sumunod at magpakumbaba sa Diyos at i-offer yung arapat-dapat na offering
sa Panginoon. Amen. Imagine natin, pagpasok nila sa temple, hindi ko naman sinasabi ito, dala-dala nila yung anak nila, dala-dala nila yung turtle doves. Nakita kagad ng mga tao, yung mga yan, mahirap yan. Okay. Ano ngayon? Tuloy lang. Yung mga yan, hindi kayang bumili ng lamp. Ano ngayon? Okay, tuloy lang. Sa pag-o-offer. Yes. Dahil ang katotohanan, yung dala-dala nila na si Jesus Christ, wala man silang dalang lamp na nire-require para sa mga mayayaman na offering. Ang dala-dala nila is the Lamb of God. Na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. And John chapter 1 verse 29, John the Baptist looked at Jesus and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yes. Dala-dala nila yung Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. Kaya kung meron mang pinakamahal na offering during that time, walang iba kundi si Jesus Christ. At kahit sa panahon po natin ngayon na hindi kayang pantayan na anumang bagay na meron sa mundong ito. Amen. As long as we have Jesus Christ in our hearts. Amen. Dala-dala po natin yung pinakamahal na offering. Thank you, Lord. Amen. Because we have the Lamb of God in our hearts na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Praise God. Alam niyo po, nakakatuwa. Ang kailangan lamang yung humility. Pagpapakumbaba na alam mo na sa sarili mo wala kang kakayanan. Pero dahil kay Kristo, dapat ka nang lumapit sa Panginoong Diyos at i-enjoy ang presensya ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Okay? All we have to do is acknowledge and accept the Lamb of God that takes away the sin of the world. Na walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. That's big total dedication. That's why as our response, in Romans chapter 12 verse 1, the same word that Paul used nung sinabi doon sa Luke chapter 2 verse 22 that when they present Him before the Lord, yung word na present doon is same word na ginamit ni Paul dito sa Romans chapter 12 verse 1 na I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Praise God. Alam niyo po, yung tatlong magkakaibigan, si Manok, si Baka, si Baboy, nag-uusap-usap sila. Okay? Sabi nila, naglalakad sila. Ano ba yung pwede nyong i-offer na masasabi nyo ay pwede kayong maging blessing sa iba? O kaya, lalo na sa mga tao. So, sabi ni Manok, I have my egg. I can give it. Okay, sa mga tao, para lagi silang may breakfast. O, si Baka naman, breakfast lang pala. Usapang breakfast, meron akong milk. Okay, na pwede kong ibigay para na sa gano'n, may milk sila. Okay, so si Baboy naman, tinanong nila, ikaw, anong meron ka? Alam niya, wala siyang itlog eh. Alam niya, wala rin siyang milk. So naisip niya, pwede akong magbigay ng ham sa kanila. Sino na ba sa inyo nakatanggap ng ham ngayon? Hinihintay pa lang po, Pastor, yung ham. Okay, may mga paham dyan. Okay. Okay. Si Baboy, ham, breakfast ang usapan, pwede akong magbigay ng ham. Pero pag binigay ko tong ham na to, kailangan mamatay ako. Kayo, magbibigay, bahagi lang ng buhay niyo. Hindi nyo kailangan mamatay para magkaroon ng itlog. Hindi nyo kailangan mamatay para magbigay ng milk. Pero ako kailangan kong mamatay. Kasi, lalo na dito sa Highland, walang lusot ang mga baboy.
kailangan ko mamatay para maging blessing. You know, that is what happened when Jesus Christ died on the cross. He gave His life to us. Amen. As a living sacrifice. And as a response to that mercy of God sa atin. You know, the grace is the blessing that we receive even though we don't deserve. Yan po yung grace ng Panginoon. Nakatanggap tayo ng blessing na hindi mo naman talaga deserve na tumanggap niyan eh. Pero again, tumanggap ka. And that is the grace of God. Hindi tayo karapat dapat na tumanggap ng pagmamahal ng Panginoong Diyos dahil tayo ay makasalanan. And yet, sabi ng Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love towards us that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi sinabi ng Panginoong Diyos, okay, magpakabait ka muna, magbago ka muna, gawin mo muna ito bago ako mamatay para sa iyo. Hindi po, sa kapila ng tayo ay malayo sa Diyos, sa kapila ng tayo ay makasalanan, mas pinili niya pa rin na tayo ay mahalin kahit ang bunga nito ay ang kanyang kamatayan. And that is the grace of God. Na dapat kung titignan natin sa pananaw ng tao, ang hirap tanggapin. That's the grace. And the mercy of God, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus in Romans chapter 6 verse 23. Dahil makasalanan ng tao, kailangan niyang mamatay. At hindi lang yung patay na physical ang tinutukoy dito. Okay, bunga po ng kasalanan ng tao ay separation from God. That is spiritual death. Kaya po na-separate ang tao sa Diyos. That is because of sin and spiritual death. Yan. Okay? At pag namatay ang tao, hindi na solusyonan yung spiritual death na yon, merong eternal death. Na sinasabi po ang Bible. Okay, dahil yun yung kabayaran ng kasalanan. That is eternal separation of man from God. At yun po yung nakakalungkot. Pero, deserve natin actually yun. But because of His mercy, yung parusa na dapat tayo ang tumanggap, hindi na tayo yung naparusahan, kundi si Jesus Christ na. Amen? Ayun pong sabi ng Isaiah. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, Isaiah 53. He was pierced for our transgression. Okay, yun po ang ginawa. Yan ang mercy ng Panginoong Diyos. Yung tipong mapaparusahan ka, pero dahil sa awa niya, hindi ka na mapaparusahan. Dahil inakot niya na yung parusa na dapat ay para sa atin. At sinasabi po ni Paul dito in Romans chapter 12 verse 1, and you by the mercy of God, tayo na nakatanggap ng grace at mercy ng Panginoong Diyos, hinihikayat din po tayo to offer our bodies as a living sacrifice before the Lord. That speak yung surrendered life before Him. Our action, our attitude, our speech. Amen. Nakasurrender po sa kalooban ng Panginoong Diyos at hindi sa pattern ng mundong ito. So what we are doing is just responding to the mercy and grace ng Panginoon. Yung ginawa nating praise and worship, offering ourselves before God, that is a response to the grace and mercy of God. Amen. Yun po yung matututunan natin dito kay Mary and Joseph. Obedience and humility and the word present used to encourage us to offer our bodies as a living sacrifice. Next po ay si Simeon. Amen. Si Simeon, Luke chapter 2 verse 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of the Israel, and the Holy Spirit was upon him, and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ, Jesus Christ. Amen. Okay, what we can learn from Simeon, he faithfully waited for that promise. Amen? Pero hindi lang po siya basta naghihintay. Okay. Dahil naghihintay siya just
righteous, and devout. Ibig sabihin, okay, he's living according to God's law and command while waiting for that promise. And devout meaning, he is carefully, okay, doing and pursuing kung ano yung mabuti, hindi sa pananaw ng tao, kundi sa paningin ng Panginoong Diyos. That is the word devout. Amen. Okay? Ano po bang mahirap? Yung maghintay o yung paghintayin mo yung tao? Okay? Parehas. Nasubukan niyo na bang maghintay? Yes. O kayo yung lagi nagpapahintay? Diba? Okay, alam nyo, both mahirap po yan. Pero alam nyo, yung maghintay ka, very frustrating. Natitest yung patience. Amen? Naaapektuhan yung trust mo dun sa tao. Bakit? Kasi sinabi niya gantong oras, pagkatapos, puti na yung mata mo, wala pa rin. Okay? Okay, disappointed kapag naghihintay ka. Ano ba? Para bang iniisip mo na less important ka. Bakit? Hindi naman siguro ako ganun kahalaga kasi marami pa siguro siyang lakad na inuna na mahalaga. Kaya nung naisip niya na pinaghihintay niya pala ako, doon ka lang binalikan. So may mga pagkakataon na parang hindi yata ako ganun ka-importante sa taong ito. Bakit sobrang tagal ko na naghihintay? Okay? Naisip ba natin yun? Very frustrating and disappointing kapag naghihintay ka. But you know, as we wait doon sa promise ng Panginoon, don't get discouraged and disappointed. Amen po. Amen. Praise God. While waiting for God to answer our prayers, okay, instead na ma-disappoint tayo, ma-discourage tayo, okay, let us continue to live a righteous life. Let us continue to devote ourselves before the Lord. Amen? Doing the things na alam mo, nakalugod-lugod at kaaya-aya sa Panginoon. Praise God. Simeon, he was faithful sa kanyang action at sa kanyang worship sa Panginoon, as well as yung integrity na meron sa kanya ay hindi naapektuhan while waiting to the promise of God. Amen. So napaka-importante po yun. Kaya nilagay ko dito, don't let your waiting stop you from faithful living. Amen. Don't let your waiting stop you from faithful living. Ano ba yung mga bagay na hinihintay natin sa Panginoong Diyos na parang ang tagal-tagal na hindi pa nangyayari? Yung paghihintay po sana natin, hindi maging dahilan para talikuran natin, okay, yung kalooban ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay, ano pa yung meron si Simeon? He waited for consolation. Okay, consolation meaning he waited to bring comfort and restoration po sa bayan ng Israel at hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo. Okay, in 2 Corinthians chapter 1 verse 3, okay, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Diba? Dito natin makikita na katulad ni Simeon, na sa kabila ng hindi magandang sitwasyon ng bayan ng Israel during that time, na naghihintay sila ng freedom, political freedom, because they are under by the Roman Empire. Okay? At yung hinihintay nilang king ay inaakala ng napakaraming tao na sila ay papalayain, okay, at magiging isang ganap uling bansa. Pero ang nakita ni Simeon dito ay yung spiritual freedom that bring comforts to all people. At ganun po sa atin, the ultimate source of restoration and comfort ng buhay po natin ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Praise God. Yan po yung character ng ating Panginoong Jesus. Ano pa yung katangian na meron si Simeon? He is guided by the Holy Spirit. Ibig sabihin, kahit matagal siya naghihintay, hinahayaan niya na i-reveal sa kanya ng banal na Espiritu kung ano yung bagay na kailangan niyang gawin. Kaya nga sabi ng Bible, i-reveal sa kanya ng banal na Espiritu na hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya nasasaksihan yung Messiah. Amen. And after niya nasaksihan yung Messiah, si Jesus Christ, yung Savior,
Hindi ko alam kung sinabi niya na pwede na akong mamatay. Ilan yung nagsabi sa inyo na ng ganun? Wala. Walang dapat magsabi nun, no? Okay? Kasi minsan iisip natin na kapag okay na ang lahat, sa pamilya natin, sa buhay natin, okay na, pwede na akong mamatay. Hindi po yun. Okay? We have to make sure na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Personal Savior ng buhay natin bago mangyari yung kamatayan physical sa ating buhay na to. Amen po? Para may pangako ng buhay na walang hanggan. That's why katulad po ni Simeon, allow ourselves to be led by the Holy Spirit sa mga desisyon na ginagawa po natin. Hindi tayo gagawa ng desisyon dahil wala nangyayari. Ito na yung desisyon na gagawin ko. Ito na yung bagay na alam kong tama, Lord. Kanya-kanya lang muna tayo. Hindi po gano'n. Let us ask God. Okay? The Holy Spirit revealed to him, hindi ka pwedeng mamatay. Makikita mo at makikita yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen! Praise God. Sabihin mo yung katabi, sabihan mo yung katabi mo, may pangako pa ang Diyos sa iyo. Amen. Praise God. Totoo po yan. Okay, so ano pa po yung pwede nating matutunan dito? He recognized Jesus. Ito po yung nakakatuwa kay Simeon, na-recognize niya si Jesus Christ. Napaka-importante po, lalo na sa panahon natin ngayon. A lot of people are celebrating yung Christmas. Pero ang nakakalungkot isipin ay they don't recognize yung dahilan kung bakit merong ganitong klase ng celebration. Diba? Yung isang kwento na yung bata nag-birthday, ang daming mga regalo na binigay sa kanya sa loob ng bahay, kahit yung magulang abala sa tanggap ng mga regalo doon sa bata dahil birthday niya. Okay, punong-puno yung bahay ng regalo. At the end of the day, napaisip yung mag-asawa, teka, ang daming regalo, pero nasa na yung anak natin? Na-realize nila yung anak nila natabunan ng regalo, namatay. Huwag kayo malungkot, kwento lang yan. Pero nakakalungkot isipin kung yun man ay totoo. Na mas nare-recognize natin yung mga gifts, nare-recognize natin yung mga activities, nare-recognize natin yung mga program, kesa doon kay Jesus Christ na nagbibigay ng totoong ilaw sa kadiliman. Yes. At ito po yung na-recognize ni Simeon. Yes. That as we celebrate this season, let us continually recognize Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Amen? In John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hindi na po tayo lalakad sa kadiliman. Kung alam lang natin at ma-recognize lamang natin na ang ultimate source ng ilaw ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay, hindi po tayo basta mag-worry kapag may circumstances, may mga challenges sa pinagdadaanan. Bakit? Malinaw para sa atin na kung ang Panginoong Jesus niligtas ako, okay, at ipinangako sa akin ang buhay na walang hanggan, how much more yung mga pinagdadaanan ko sa mundong ito ay hindi niya bibigyan ng linaw at solusyon. Amen? We have to recognize na si Jesus Christ ang ilaw ng buhay po natin. Amen. And the last is Anna, the prophetess. Let us learn from Anna in Luke chapter 2 verse 36. There was also a prophet, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshiped night and day, fasting and praying. Coming up to them that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. You know, yung attitude na meron si Anna, she spent her life in prayer and fasting. That speak po yung lifelong devotion sa Panginoong Diyos. Okay? Ilang taon na si Anna? 84 years old. Anong ginagawa mo sa temple? Dapat nagta-travel ka na around the world. Ini-enjoy mo yung pension mo. Diba? Minsan pag tumanda, ganun yung iniisip, no? Okay, wala
let us not neglect yung mag-spend din ng time, most especially sa presence ng Panginoong Diyos, even at the very old age. Praise God. Palakpakan nga po natin yung mga nanay at tatay natin. Amen. Diyan sila, si Janet, Uncle Manuel. Okay. So, na mas pinili po na okay, sana magre-relax pero nandito po sila, nakakasama po natin. Let's speak of lifelong devotion sa Panginoon. At bukod dun sa pagiging widow, parang malungkot kasi ang buhay pag widow during those time lalo na. Sabi, na-emphasize kasi doon na sabi doon, okay, she was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage. Ilang taon lang siya na nag-enjoy kasama ang kanyang asawa? 7 years. Ang tindi nun. Okay. Pero hindi naging sorrow sa kanya yun, grief yun sa kanya. Okay. Kaya, isa sa mga nilagay ko dito, don't allow grief to turn us away from godliness. Huwag po nating hayaan na kapag tayo ay dumadaan sa matinding sorrow o circumstances ng buhay, okay, yun po ang magiging dahilan ng paglayo natin sa presensya ng Panginoong Diyos. But like Anna, after being married for 7 years at ilang taon siya tumagal sa mundong ito, ang sabi po ng Bible, okay, he stayed in the temple, worship night and day, fasting and praying. Okay, hindi po niya iniwan yung templo ng Panginoong Diyos. Bakit? Alam niya na yung totoong satisfaction ay hindi lamang doon sa pagkakaroon ng asawa. Amen. Pero hindi ko sinasabi na huwag ka na mag-asawa, Pastor Jeremy. Amen. Okay. Praise God. Yung satisfaction at fulfillment ng buhay ay hindi lamang masusumpungan sa mundong ito at sa mga material na bagay, sa success ng career natin o sa anumang buhay natin. Praise God sa mga bagay na yan. But like Anna, tumagal siya ng 84 years at para sa kanya, the ultimate fulfillment of her life is being in the presence of God. Amen. Yes. Because what the Word of God says, in the presence of God, there is fullness of joy. Yes. And a life, a pleasure forevermore. Yung totoong satisfaction na forever. Gaya ng ipinangako ng Bible, walang iba kundi sa presence ng Panginoong Diyos. Amen! Let us allow ourselves. Praise God! Hallelujah! Yan po yung nangyari. He found yung ultimate satisfaction ng kanyang buhay. Until such time masaksihan niya at ma-encounter ng harap-harapan yung tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus Christ. And that leads to her to become a witness sa mga tao na nangangailangan din po ng pagmamahal ni Kristo. Amen? You know, yung persistent prayer and worship ni Anna, that is speak po yung spiritual discipline ng isang tao. Napaka-importante po ng spiritual discipline. Prayer, Word of God, praise and worship, doing the things na alam natin tama na nakakalugod po sa Panginoon. Napaka-importante po yun. Amen. Yan po yung nangyari kaya. And she became a witness. Sabi ko nga dito, her ultimate joy was recognizing the infant Jesus and immediately sharing the news with others in the temple. Excited siya ngayon na ibahagi niya yung pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ibahagi sa mga taong ito. Kaya po ngayong season po na ito, let the celebration that we have be a witness to many people kung gaano po sila kamahal ng Panginoong Diyos. Amen! Praise God!
Sayang yung handa natin kung hindi natin maipapahayag na yung kakain ng handa o cake na yan o lechon na yan, mararamdaman yung pagmamahal ni Kristo. Walang maghahanda kung hindi mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos. Matindi yun, no? Ibig sabihin, kahit sa regalo ko, maipadama ko man lamang na hindi ko lang siya mahal, kundi mas mahal siya ng Diyos kaysa sa mahal ko siya. Amen? That serve as a witness. Kaya pag naghanda kayo, mag-invite tayo. Amen? Okay, alam niyo po, napaka-importante ito. Gawin nating mas makabuluhan yung celebration ng season na ito. Na kung yung mga tao na nakakasama natin sa celebration na ito ay mararamdaman na mahal sila ni Kristo. Ano man ang mga kapalpakan na nagawa sa nakaraan, ano man yung mga mistakes, hindi na po yun ang usapan. God is a forgiving God. God is a God of many chances. God is a God of comfort. He is a God of love. He is a compassionate God. Amen. Kaya nga po sa buhay po natin bilang mananampalataya, sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, sana maipadama natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa ating kapwa. Praise God. Amen po. You know, etong mga individuals na ito, nagpakita ng mga katangian na pwede po nating tularan as a reflection of God's goodness and faithfulness sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Kaya nga po kung meron sa atin dito na sa tingin mo hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ as Lord and personal Savior ng buhay po natin. And Romans chapter 10 verse 9. Malinaw po yung sabi ng salita ng Panginoon. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and God raised Him from the dead, you are saved. For it is with your mouth that you confess, and it is with your heart that you believe, and you are saved. Amen. Isang napakalaking pagpapala na meron po tayo sa mundong ito ay yung tanggapin ng kaligtasan mula po sa Panginoon. Ang regalo na inihahandog sa atin na kailangan lamang natin gawin ay mag-isuko ang buhay at i-acknowledge that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Amen. Tumayo nga po tayong lahat. Before po tayo mag-proceed doon sa dedication ceremony. Amen. I want to take this opportunity po to encourage each one of us to reflect on sa message po ng Panginoon. This is a message of God's faithfulness, the ultimate source of hope and satisfaction, na walang iba kundi si Jesus Christ. At hindi lamang po si Joseph at si Mary, hindi lamang si Simeon at saka si Ana ang nakarecognize dito. Marami pong tao. At huwag po natin hayaan that as we celebrate this season, and as we have this dedication today, huwag po natin hayaan na hindi po natin maalala yung katapatan ng ating Panginoong Diyos. Na kahit sa mga pagkakataon na tayo ay hindi po nanatiling tapat sa Kanya, ang Diyos po na natiling tapat sa atin. The fact that we are all here, listening from His Word, isa lang ang gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, He is faithful to you. He loves you so much. He's willing to forgive us. He's willing to redeem us from the bondage of enemy. Na kung sa tingin natin yung buhay natin dahil sa dami ng mga pagsubok, circumstances, challenges, para bang hindi na natin makita yung mas magandang buhay na pwede nating maranasan na inaasam-asam sa mundong ito. Narinig po natin ang salita ng Panginoon. The ultimate satisfaction of life found
in Jesus Christ alone. And He is willing to embrace each and every one of us. As we sing this song, Ate Althea, can we meditate and reflect to the message that we have heard sa may tipong pagkakataon? Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, from the beginning, we are founded in love. All of your promises hold true. Thank you, Jesus. And for your purpose, hallelujah. Whatever it takes, we will do. Even through darkness, we'll break through. Yes, Lord. Thank you. Faithful then. Yes, yes, yes. Faithful now. Faithful always. For from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. Come on, sing it again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, mag-usap po sa aming puso ngayong umaga. Lord, you give and take away. Kailangan mo, Panginoon, ang pagkakalito, ang katapatan, ang iyong habag at ang awa. So we will trust. Sa po namin maranasan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo ipinagkait sa amin ang regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We worship you. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belongs to you. We Hallelujah. Kung narito ka ngayong araw na to at hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ as Lord and personal Savior ng buhay mo, I encourage you to acknowledge Jesus Christ. At kung sa tingin mo na noon ay isinubo mo na yung buhay mo sa Panginoon, and yet dahil sa mga circumstances at challenges, at narito ka ngayong araw na to, hindi ka kinokondem ng Panginoon, kundi pinapaalalahanan ka ng Diyos na ang Diyos na makapangyarihan ay nananatiling mabuti sa atin, nananatiling nagmamahal sa atin. And all we have to do is humble ourselves before the Lord and continually acknowledge that Jesus Christ
ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Sa puso at isip mo, can you pray this prayer with me? Panginoong Jesus, sa araw po na ito, ako po ay dumudulog sa iyong luklukan ng banal na biyaya, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkakamali. Salamat sa inyong mga salita at aking pong naunawaan na ikaw na aming Diyos na makapangyarihan ay nananatiling tapat sa aking buhay. Nagmamahal at punong-puno ng habag at awa para sa akin. Alam mo, Panginoon, ang aking sitwasyon. Hindi po lingid sa inyong harapan kung anong buhay meron ako. Pero sa oras po na ito, ako po ay nagpapakumbaba at inaamin na ang totoong fulfillment at satisfaction ng aking buhay ay hindi masusumpungan sa mga bagay na ino-offer lamang ng mundong ito, kundi masusumpungan ko yan sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa oras po na ito, Jesus, patuloy kitang ina-acknowledge sa aking buhay, Jesus Christ, as Lord and personal Savior ng aking buhay. Patuloy kang maghari sa aking puso. Hindi ko man kayang ayusin ang aking buhay, pero kaya mong ayusin ang buhay ko. Hindi ko kayang makontrol ang mga bagay na nangyayari sa paligid ko, sa family ko, sa trabaho ko. But I know that you are still in charge sa buhay ko. As I'm willing to surrender everything to you, O God, ikaw po ay kikilos at gagawa ng katagumpayan ayon sa inyong kalooban. I declare it, Lord. Help me to increase my faith to you. Help me to continually acknowledge your faithfulness and your love sa aking buhay. Lord, marami pong salamat. At sa oras po na ito, sa inyo ko po pinagkakatiwala ang aking buhay. Patuloy mo akong yakapin, gabayan, at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Pagkusayaan mo na sa kabila po ng mga circumstances at challenges, hindi po ako mawalan ng pag-asa, kundi patuloy naman ang palataya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ang patuloy na gagabay sa aking buhay. Gaya ng iyong ipinangako na hindi ako iiwan, di pababayaan. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. At sa aming Panginoon na narito ngayong umaga, let the season, Father, be an opportunity for us to continually show your love to the people around me. Na kung anumang celebration meron po kami, Panginoon, sa season po na ito ay maipadama po namin sa mga tao na nasa paligid po namin yung habag at awa mo. Maipadama po namin sa kanila, Lord, na sa kabila ng sitwasyon ng kanilang buhay, merong acceptance, merong forgiveness, merong mercy, merong grace, Panginoon, mula po sa inyo. At gamitin mo ang aming buhay bilang daluyan ng pagpapala. Lord, we thank you. At hayaan mo na maging sentro ng aming celebration ngayong season po nito ay walang iba kundi ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang, Jesus. Sa iyo lamang, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin. Sinasamba at pinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.